Hello everyone. Hello, good morning. Good afternoon, Philippines. So today I'm going to show you my Christmas cactus. So pinapakita ko lang tong aking Christmas cactus kapag namumulaklak sila. So since Christmas is fast approaching, my Christmas cactus are now blooming. So katulad nito, the flower buds is now coming out. Ayan. And there are some na open na. Ito, guys, tingnan nyo. Napakaganda ang mga bulaklak. So, paano ba mag-alaga ng Christmas cactus? Actually, this kind of cactus is very easy to grow or to propagate. So, yung segment ng kanyang leaves, kumuha lang kayo, tapos itusok sa lupa, ayan, mabubuhay na yan. Kasi madaling mabuhay ang mga cactus. Kahit hindi diligan ng linggo-linggo, actually, I water them only twice a month or every 2 weeks. Kasi pag nadidiligan at maraming tubig, na mamatay o nabubulok yung cactus. Kaya, ayan, hindi ko sila masyadong dinidiligan. Pero, ang daming bulaklak kahit hindi nadidiligan palagi. So, tingnan nyo ito. Ayan, yung kanyang flower buds. Ito yung fuchsia. Meron din akong euphorbia. Ayan naman yung light pink. Itong mga white ang buds. Ayan ay mga pink. So, ito naman, ayan, red-orange. Meron din akong white. Meron din akong red at yellow. So, yung yellow, yun naman ang napaka-tipid mamulaklak. So, hindi ko alam kung nasaan na yung aking yellow. So, ayan guys. Dito sa aming bedroom, mamumulaklak na naman tong aking mga alagang mga cactus. Napakarami talaga. Nabubuhay din ito sa Pilipinas. Ayan, oh. So, paano nga ba inaalagaan ito? O paano ba pinaparami? So, para mag-propagate nito, kumuha lang kayo ng segment ng kanyang leaves at itusok sa paso o kaya sa lupa. Huwag nyong ilalagay sa masyadong maaraw kasi nasusunog ang dahon. Pero huwag din namang ilalagay sa madilim kasi hindi mamumulaklak. At itong cactus na ito, kapag naglabasan na yung mga bulaklak o yung mga flower buds, huwag nyo nang ililipat ng pwesto kasi hindi matutuloy yung kanyang bulaklak. Kumbaga sa tao, ano ba tawag nun sa Tagalog? Mag-ano siya, nakalimutan ko na ano Tagalog. Parang magtatampo siya kapag inilipat nyo siya ng place. So, kung lumabas na yung mga flower buds, kung saan siya nakalagay, doon nyo na lang siya ilagay. Huwag ililipat kung saan siya nakapwesto kasi talagang hindi matutuloy ang kanyang mga bulaklak dahil matampuhin itong Christmas cactus na ito. Ayan ang mga flower buds. So, next week siguro, open na lahat itong mga flower buds na ito. Pero mamumulaklak siya hanggang matapos ang Christmas. Tapos, next year ulit, kapag Easter na, mamumulaklak din ito. So, actually, hindi ko sila nilalagyan ng pataba o ng fertilizer. Dinidiligan ko lang sila. Tapos kung meron akong ground coffee, iyon ang inilalagay ko sa paso. Pero konti-konti lang kasi hindi rin maganda na maraming ground coffee ang ilagay sa paso ng mga cactus. Ayan guys. So,
So ito lang ang aking mga pinagkakaabalahan, mga halaman ko, kasi napaka gandang makita kapag namumulaklak na. Pag yung mga gulay naman kapag namumunga, so yan ang aking mga stress reliever. Kahit napakarami dito, maganda yung pakiramdam kapag nakita mong mamumulaklak, nakita mong mamumunga yung mga halaman mo. That is very kumbaga satisfying, very satisfying. Tapos bago nyo diligan itong mga halaman o ang mga cactus ninyo, tignan nyo muna kung yung lupa ay basa o tuyo. Kapag tuyong-tuyo na, saka nyo ulit diligan. Kapag basa pa, huwag nyo muna siyang didiligan para hindi masira itong mga cactus na ito. Ganyan. Ayan. So, ito muna ang aking content kasi wala akong maisip na content. Wala naman akong ibang content kundi yung mga nadadaanan ko lang, yung aking mga halaman lang. Kasi hanggang ngayon ay camera shy pa rin ako. Nahihiya akong magpakita sa aking mga videos. Pero magsasanay din ako. Ganun talaga. Kasi more on my hobby naman ang laman ng aking YouTube channel. At yung aking mga travels. Kasi pag nasa ibang lugar naman, walang masyadong time na mag-video dahil of course, kailangan i-enjoy yung place. Kaya pabago-bago ang aking team. Kung nasa labas ako, kung nasa travel kami, yun yung aking mga nilalagay. Tapos pag nandito lang sa bahay, ito naman aking mga halaman. Okay. So, yan guys. Kung may mga gustong magkaroon ng ganitong halaman, you can just message me. Pwede ko kayong bigyan ng mga sanga, itong aking mga cactus. Kung nandito lang kayo sa Germany, pwede ko kayong padalhan. Pag sa Pilipinas naman, nag-uuwi lang ako kapag magbabakasyon ako. Pero wala namang nagme-message sa akin. Siguro hindi nila gusto itong mga halamang ito. Pero yun na nasabi ko, wala akong masyadong content sa aking YouTube. Kaya itong aking mga halaman ang palaging bida sa aking mga videos. Ayan. Ayan guys. So sana naman may manood dito sa aking mga videos at may mag-comment na gusto nila itong mga halaman na ito para naman mabawasan na itong aking mga cactus. Kasi yan, ang dami-dami na. Lalong dumadami. Kasi pag may nalalaglag na mga sanga-sanga, itinutusok ko ulit sa ibang paso at ayan, nabubuhay naman. Okay guys, so yan muna ang aking content today. Dahil natutuwa ako, of course, very satisfying na makita ang mga halaman mo na namumulaklak na. At ito ang aking stress reliever, ito ang aking hobby. At ito na rin ang cause o ito yung reason bakit ang aking YouTube ay aking ipinagpatuloy. Noong una, nag-upload lang ako ng mga videos. Tapos meron akong isang video na kumbaga maraming nag-click, maraming nanood. Kaya nainganyo akong
gawa ulit ng maraming videos para ma-meet ko yung requirements ni YouTube at sa ganon ay kumita naman ang aking small YouTube. Okay, so yan, to end my video, please watch this video, comment, and subscribe to my channel. Thank you and good morning.